Amang nasa langit, kami nagpapasalamat sapagkat palagi mo kami, Panginoon, binibigyan ng kalakasan. Salamat kay Jesus, Panginoon, na palaging meron kaming kagalingan sa lahat ng uri ng sakit. Salamat kay Jesus, Panginoon, na tumubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan. And right now, O God, inaalala namin yun, Panginoon, na matay ang aming Panginoon Kristo para tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin sa oras nito. Ama naming nasa langit, iniimbitahan namin ang Banal na Espiritu na samahan kami at ang aming Panginoong Kristo ang aming panauhing pandangal sa gabing ito. Panginoon, ikaw ang siyang mangusap. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng maliwanag, Lord God, na mensahe sa bawat isa. Lord, nag-aabang kami, nag-expect kami, Panginoon, na meron kang sasabihin espesyal para sa bawat isa. Lord, salamat sa iyong salita. Nananalig kami, Panginoon, na ang kapangyarihan mo ay kikilos at ang Banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa bawat puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Ayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. So ako po ang inatasan ng ating mahal na pastora upang mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. Amen. Kung handa na kayo, say, wow, praise the Lord. No, mukhang hindi pa handa, ano? Gusto ko lahat. Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, wow, praise the Lord! Wow, praise the Lord! Alam nyo't bakit? Meron siyang mensaheng espesyal sa inyo sa gabing ito. Amen! Naniniwala po ba kayo doon? Ay, pastor. Naniniwala po ba tayo ron? Ayan, so medyo pagpasensyahan nyo ng konti dahil medyo ngongo ako ngayon. No? Pero nananampalataya ako na ako'y magaling na. Praise God. Ayan. So, sabi nga, nag-exist tayo at tinawag tayo ng Panginoon. Please, huwag kayong kukura, tuloy-tuloy po lang tayo at wala nang po mag-CCR. Sayang po yung message o yung mensahe ng Panginoon. Amen. Sabi nga, tinawag tayo ng Panginoon, no? Kaya nga tayo narito na meron tayong mission. No? May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Praise God. Sabi nga, sa lahat ng tinawag, minsan merong hindi klaro eh. No? Sa mga Christian, at wala naman dito yon, merong tumanggap kay Jesus bilang Diyos. Amen? Savior. Plain. Diyos, Savior. Lord, salamat, save ako. Uupo na ako. Pagdating ni Jesus, ligtas ako, Savior. At meron naman mga tumawag, o kumilala o tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon. Amen? Amen? Thank you, Lord. At makikita po natin along the way kung ano po yung kaibahan nung tinanggap lang ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at doon tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo bilang isang Diyos. Amen po ba? Sabi nga, si Moses binigyan ng Panginoon ng specific na mission para ilabas ang mga chosen people o itong mga Israelite. No, dahil narinig o nakarating na sa langit yung hinaing ng kanyang mga anak. At hindi nag-atubili ang ating amang Diyos na nasa langit at to the rescue. Hinanap si Moses, no? At natagpuan ng ating Diyos, si Moses na andoon, nakaupo at nagbabantay ng tupa. Tama po ba? Dinatnan ng Panginoon si Moses na nagbabantay ng tupa at kinausap siya ng Panginoon na, Moses, halika at sumunod ka sa akin at ilabas mo yung bayang Israel doon sa Egypt. Ano po ba yung itsura ng Egypt? O ano ba ang kalalagayan ng mga Israelite doon? Bakit nakarating na yung hinaing doon sa amang nasa langit? No? Kasi nung namatay na ang Pharaoh at namatay na si Jose o si Joseph the Dreamer, yung batang Pharaoh dinaya yung mga Israel at kinuha lahat ng ari-arian nila at ginawa silang mga slave. Amen po ba?
Parang hindi kayo nakaka-relate. Sino na ba rito ang naging slave? Praise God, wala. Kaya hindi kayo nakaka-relate. Pero doon, makikita po natin, no, pag sinabing slave, pag sinabing upo, upo, pag sinabing tayo, tayo, pag sinabing huwag kang kakain, magtatrabaho, buong maghapon, gagawin mo yon or else, kasi meron kang amo at slave ka. At nakita yun ng Diyos sa kanyang bayan at tinawag si Moses para ilabas. No? Ito po yung aking pag-uusapan, mission and make disciple. From Moses to Jesus Christ and 12 disciples. Praise God. At makikita po natin, panay ang tanggi ni Moses. Panginoon po, pwede po bang, huwag na ako. No? Panginoon, kasi uutal-utal ako kasi palaging tupa na lang yung kausap ko. Tingnan mo, utal-utal na ako. Pero hindi natin kayang dayain ng Diyos. Balikan po natin si Moses nung panahon niya, pinapatay ng pero lahat ng sanggol. Bakit? Napakabilis mga anak ng mga Israelite. Pag hindi ginawa ng pero yun, sasakupin sila unti-unti. Amen? At isang bagay ang nakita ng pero, patayin ang lahat ng sanggol. Wala nang susunod, patayin. At makikita natin, doon pa lamang kumilos na yung Diyos sa buhay ni Moses. Ano po yung naging buhay ni Moses? In short, siya ay pinaanod ng kanyang nanay doon sa ilog at ang nakapulot sa kanya ay anak ng Pero na siyang nag-utos para patayin ang lahat ng bata at yung anak ng Pero, inangkin niyang bilang isang anak si Moses. Balikan natin, ano po ba ang Egypt? At that time, ang Egypt, ito po yung pinakamahusay at pinakamagandang city ng panahon nila. In short, advanced. Advanced ang technology doon at sila yung most powerful. Amen? Most powerful city nung kapanahunan nila. At si Moses, doon lamang nag-aral. Sabi nga, natutunan ni Moses ang wisdom, ang knowledge o ang buong kalaman at ang kultura ng Egypt. Ngayon, sa tingin ninyo, yung sinasabi ni Moses na siya ay hindi karapat-dapat. Hello? Kasi alam ng Panginoon na si Moses ay matalino. Bakit nagkaganon si Moses? Kasi merong pumasok sa puso. Bakit hindi natuloy yung mission niya? Bakit siya lumabas sa Egypt? Bakit? May pinatay siya at nung may nakakita sa kanya, isusumbong kita. Natakot si Moses. Hindi nakita yung God. Hindi nakita yung plano ng Diyos. Bakit siya nasa Egypt? Minsan may mga Kristiyanong ganon. Kaya nga pag-uusapan natin, may mga Kristiyanong tumanggap sa ating Diyos bilang Panginoon at merong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang Diyos. At titingnan po natin, basahin po natin ang Exodus chapter 14, verse 15 to 30. Magbabasa po kayo ha. Lahat magbabasa, ang matutulog, lalapitan ko. Okay ba kayo doon? Yes, kung okay kayo doon, sabihin po natin, wow, praise the Lord! Okay, sige, basa. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabay-sabay ang pangit pakinggan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Verse 17, lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanilang ngunit doon ko sila lilipunin. Ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa Paraon at ang kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Verse 18, sa gayon malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Next verse, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumalagay sa pagitan ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit
sa mga Israelita. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Next, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakar ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Wow! Praise the Lord. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat, ang mga ito at ang mga kaawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo, ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nabaon ang mga gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Last verse, sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanyang mga karwahe. Ama naming salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Dalain ko, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa iyong lingkod. O God, gamitin mo lamang ako, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang makita, at itago mo ko sa iyong likuran. Pinalalayas namin lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hindi ka namin pinapayagan sa lugar nito. Lord, sinasamba ka namin, mangusap ka sa amin sa oras nito. Purihin ang Panginoon. Makikita po natin dito sa istoryang ito, mga kapatid, kung papaanong binigyan ng Panginoon ng guidance, kung papaano iningatan ng ating amang nasa langit yung mga Israelites. Amen po ba, mga kapatid? Sabi nga, sino po ba rito yung nakarating doon sa Ocean Park? Ayan. No? Hindi lang pala nung kapanahonan natin tinatayo yung Ocean Park, no? Kahit sa ibang bansa. Panahon pa ni Moses. Nakita niyo yun? Nung hinati ng Diyos, yung dagat na nagmistulang parang pader, makikita mo doon yung galunggong at saka dalagang bukid at saka dolphin, right? Parang wala yata akong kasama. Sabi mo lang, samahan niyo ako eh. Di ba? At nakaka-amaze yun. Mga kapatid, makikita mo doon yung nilikha ng Diyos doon sa ilalim ng dagat. Ipinakita yun doon sa mga Angelites, sa mga Israelites na hindi mo malaman kung anong ibig mangyari sa buhay nila. At dito ma-amaze ka. Sabi nga, pag ang dagat ay inalis mo, burak ang makikita mo. So hindi po nakakakilala sa akin, ako po kasi ay mandaragat. Amen? Taga-Masbate po ako at ang trabaho namin mula umaga hanggang gabi ay sumisid sa dagat. Amen? In short, murami daw. Ayan, yun po yung trabaho namin at alam po namin kung ano yung ilalim ng dagat. At kung hindi ito binigyan ng Panginoon ng maraming ihip ng hangin hanggang sa matuyo, hindi nila kayang lumakad doon. Bakit? Bukod sa malalim ang putik, maraming batong matatalim at maraming corals na kung saan na andoon nakaupo yung shark. Nakabantay. Pating. Ayan. Pero ang kagandahan sa Panginoon, nung mahati na itong dagat, no? At pinalakad yung mga Israelite, wala kahit ni isang nagasgasan. Wala ni kahit isang nagalusan o nasugatan sa paa. Ito yung proteksyon ng ating Panginoon doon sa kanyang mga tinawag. Kasi kung babasahin natin itong verse na to, kung pupuntahan po natin yung verse 10 hanggang 12, nagrireklamo ito. Ano ba naman yan, Moses? Dinala mo ba naman kami rito sa kawalan o dito sa disyerto? Bakit? Wala na ba kaming mapaglibingan doon sa Ehipto? Ouch, ang sakit nilang magsalita. Hindi marunong mamreno. Dinala mo ba kami rito para dito ilibing? Wala na ba doon sa Ehipto? Maraming Kristiyano, makikita po natin kapag naandyan ang problema, nasa kabila rin yung persecutor, no? Yung dagat na andyan, yung Ehipto, yung Pero mismo kasama at yung kanyang hukbo, yung buong lakas andyan. Nung makita nila, ano ba naman to Moses? Mamamatay kami, kasalanan mo ito.
Tingin nila dead end. Seryoso kayo. Maraming ganong Kristiyano. Nananampalataya sa Diyos, tinanggap ang Panginoon, pero pag dumating dun sa bagay, andun sa sitwasyon, dead end, nakaganon yung kamay. Bakit? Nakahanda kung sino ang ituturo at kung sino ang sisisihin. Ikaw kasi ang may kasalanan. Ganon ang ginawa ng mga Israelite na ito. At wala dito nun. Amen! Wow! Praise the Lord! Iyon po ang sagot. Amen po ba? Tingin nila dead end. Hindi nila alam na God will make a way. Palaging ang Diyos. Sabi nga doon, kung bibigyan natin ng verse 12 yata yun, sabi nga, magtiwala kayo. Maraming Kristiyanong tinanggap si Jesus, pero hindi kasama yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit nag-i-struggle? Bakit nawawala doon sa mission ng pagkatawag ng Diyos? May fear. Like Moses, katakot-takot yung fear. Lord, ayoko. Lord, siya na lang. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa kanya, Moses, huwag kang mag-alala. Lahat ng may balak sa iyong pumatay sa iyo doon, patay na. Nung binigyan siya ng ganung word, wow, nakaaluwa. Tara, Panginoon, samahan mo ko. Tandaan nyo, ang Panginoon, hindi kayo dadalhin sa isang lugar na kayo ay pababayaan. Hindi yun gawi ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ito ang mission ni Moses, no? Kung magtitiwala tayo sa Diyos, ano? Kahit dead end na, God will make a way. And Moses, mission community. Why Moses? So ang pinag-aaralan po natin o ang team nga po natin ngayon ay Arise and Rest. Ayan. Dito sa pinag-uusapan natin, marami kayong makikita sa part ng buhay ninyo, Lord, outs, aray. Tingnan po natin si Moses. Kahit nung kapanahunan niya, nakamak siya. Ayan. Ano po ba yung mak? Sino rito yung umaatin ng every Wednesday? Ayan. Sino yung umaatin? Ano yung mak? Walang sumasagot, Pastor. Yung MAC is, missional community. Praise the Lord. Di ba? Is MAC. MC MAC na. Pasensya na. Ayan, di ba? Yung MAC doon. MC is MAC, no? Pagka tinawag, MAC. Ayan. Noon pa pala, nagmi-mission community na at ang purpose ni Moses ay nation. No? Buong nation o yung buong bayan ng Israel ay inalis niya. Patungo doon sa promised land na kung saan, a land of honey, a land of milk and honey. Iyon yung pupuntahan ng mga Israelites. Napakasarap na basahin, mga kapatid, na kapag palaging sinasabi ng Panginoon, huwag kang matatakot, ako ang bahala. Tignan nyo, si Moses nung tinawag, hindi nagkamali ang Diyos. Bakit? Si Moses doon lumaki. Amen? Sa Egypt siya lumaki. At sino ang kasama niya? Yung perong bata, yung susunod na magiging pero. No? At siya ay itinuring na talagang sariling anak ng prinsesa. Kaya si Moses sarap-sarap buhay. At natutunan niya ang kultura ng mga Ehipsyo, no? Natutunan niya kung paano galitin at natutunan niya kung paano itong alu-aluin. Amen. Tayo ay merong mission, mga kapatid. At kung ano man ito at kung sino man ito, ipag-pray niyo sa Panginoon. Si Moses nang tumupad doon, yung buong nation ng Israel ay nakalaya sa slavery. At ang sabi ng Panginoon, dalhin mo sila sa promised land to worship God, no? At bibigyan kayo ng buhay na mabuti at ganap kapag po tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. May natututunan po ba? Amen. Basahin po natin ang Isaiah 53. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Isaiah 53 verse 7 to 10.
Praise God. Ayan. Kung dito makikita po natin si Moses ay nation, dito ay si Jesus Christ. Ito yung mission ni Jesus Christ to save the world and make disciple. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumikibo kahit isang salita. Sabay-sabay uli. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umimik kahit kaunti man. Verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya. Kalagayan, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Basa uli, siya inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Ang sarap! Amen? Napakasarap unawain nito na merong Diyos na namatay para sa isang makasalanan. Oh, thank you, Lord. Diba? Tanong, yung the making ng passage na ito, nabalik tanaw po ba natin? Bago nangyari yan. Naiisip po ba natin? Kasi minsan ang Kristiyano, o minsan kasi ang tao, Lord, kasi hindi mo nararamdaman ko ano yung nararamdaman ko. Selfish. Baliktarin natin yung tanong. Naitanong ba sa sarili mo kung ano ba ang nararamdaman ng Diyos every time na ikaw ay nagrereklamo? Hello? Wow, praise the Lord. Sabi nga, we are created likeness and image of God. Kung na-hurt ka, kung nasasaktan ka, kung na-stumble ka, hello? Nakikita kayo ng Diyos. Wow, praise the Lord, not high. Pero nagpupuri ako sa Panginoon kasi gising kayong lahat. Amen! Kasi walang mahilig, may stumble dito at walang nai-stumble dito. Bakit? Nakikita niya yung the making na yun. Nung nag-meeting ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, naramdaman niyo ba yung pakiramdam ni Jesus? Bakit ako? Ba't hindi na lang si Holy Spirit, Father? Narinig niyo ba yung hymn ng Holy Spirit? Father, wag ako. Nakikita niyo kung anong itsura ng Ama. Tulog ba? O nangangamot sa ulo? Pero Panginoong Jesus, ikaw ang darling of heaven. Ikaw ay hahayo at magmimisyon sa mundo to save the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ito po yung produkto nun. Amen? Yung produkto nung binasa natin Isaiah 53 verse 10, ay ito. At paano pong nangungusap sa atin ng Panginoon doon sa everlasting life? Di ba? Ay Lord, okay na ako, tinanggap kita bilang isang Diyos. I'm saved. Sinabi yan ng salita. Ay Lord, tinanggap kita bilang Panginoon. Hahayo lang ako at pag naandyan ang problema, sila na lang. Ano po yung kaibahan? Napipicture out nyo na po ba?
At ang sinabi po sa Romans chapter 6 verse 23, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung hindi po tayo magtutuloy-tuloy sa ating pananampalataya at sa ating mission, yung mga message na yan, yung everlasting life, yung gift na yan, parang masasayang. Amen? Buhay at dugo, pati kahihiyan ng Panginoong Hesukristo, iyan yung bunga. Alam nyo, nung nakaraan linggo, 2 beses po akong nag-funeral service. At sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng word of encouragement para sa mga taong eto nagluluksa. Nung pagpunta ko dito sa Balubad, yung tatay nila ang nawala. Patay si tatay. Dead end. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sabi ko na andyan ang Diyos, manampalataya lang kayo. Pagpunta ko ang apid, pagdating doon, ang patay yung lola. Yung mga kapatid, titignan mo dead end. No? Kasi iniisip nila sila ang susunod. Ngiti lang kayo mga kapatid. Kasi masyadong seryoso. No. No? Kasi nalulungkot sila dun sa bagay na nakikita nila. Minsan palaging dead end na lang eh. Hindi nakikita si Jesus Christ. At tandaan po natin sa ating paghayo, sa ating pagsunod sa Panginoon, meron po talagang mga kapalpakan. May mga sablay. Pero hindi ito ang magiging rason para kayo ay tumakbo at magtago. Lord, wag ako, si ate na lang. Lord, wag ako, Sister Ivy na lang. Di ba? Sinabi ko naman, Lord, mas matalino si ate Mako. Siya na lang. Ganon. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos na unique. Sabihin mo, unique. At maganda. Praise the Lord. Wow, praise the Lord. Ay, wala na. Ulitin po natin, wow, praise the Lord. Sa pagsunod natin sa Panginoon, tuloy-tuloy lang mga kapatid. Kahit may palpak, kahit may sablay, Lord, patawarin mo ako, sablay na naman ako. Tignan po natin yung naging buhay nitong 12 disciples para hindi po masayang yung everlasting life na yan at yung gift ng Panginoon. Ito po ay regalo. Kung walang magpapagamit sa Diyos at walang magpapaalam sa tao na hindi pa kumikilala kay Jesus, sayang si everlasting life at sayang yung gift na yan. Ang sarap tumanggap ng gift, right? Wow, praise the Lord. Kasi nakaka-amaze. Wow, praise the Lord. Kasi libre. Sa panahon ngayon, halos lahat binabayaran. Ito, libre. Amen. Tingnan po natin kung ano ang ginawa ko ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mission ay to save the world and make disciples. Tingnan po natin yung mga disipulo ni Jesus Christ. Unahin na natin si Peter. Siguro naman walang Peter dito sa atin. Huwag kayong mag-alala, hindi po natin iisa-isahin yung 12 disciples. Gagabihin tayo. Ayan na, 5:30 na yata. Di pa naman, 5:20 pa lang. 5:15. Unahin na natin si Peter. Ang sinabi sa Matthew 14, verse 28 to 29. Basa. "29. Praise the Lord. Ang istoryang ito ay makikita po natin dyan at kapag itinaas po natin iyan yung mga disipulo ni Jesus Christ. Nung ang Panginoong Hesukristo ay naglalakad sa tubig, ano ang sabi nila? Wow, mumu. It's ghost! Sinabi ng Panginoon, no, hindi ako ghost. Ako ito. Panginoong Hesukristo, kung talagang ikaw yan, lalapit ako. Tapang grabe, no? Pag binasa niyo si
Pedro lamang yun. Tapang, Panginoon, kung talagang ikaw yan, lalapit ako. Sumagot ang Panginoon, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Pero nung makita niya yung alon, unti-unti siyang lumubog. Wow, Lord! Sagipin mo ko, malulunod ako. Naniniwala kayo? Hello? Wow, praise the Lord. Naniniwala kayo malulunod? Mangingisda po si Pedro. Hindi po sa pagyayabang kahit talian nyo yung kamay at paa ko at hiulog nyo ako sa swimming pool. Isang oras lang, hindi po ako mamamatay. Yes! Challenge po yun. Pero magkano? Huwag mo nang isama yun. Cut mo na yun. Di ba? Si Pedro mangingisda, lumubog, Lord! Natakot. Alam niyo, pasalamat na lang si Lord yun kung ako, ano ka, lumangoy ka. Mangingisda ka. Saan ka nakakitang mangingisda? Pastor na hindi marunong lumangoy. Pero ang Panginoon to the rescue. Woo! Ikaw talaga, Pedro. Napakahina ng iyong pananampalataya. Ang bait ni Lord, di ba? Si Pedro yun. Nakatakot-takot ang pag-aalinlangan sa Panginoon, pero matapang. Right? Maraming mga Kristiyano matatapang. Tara, mag-fellowship tayo. Praise the Lord. Tayo ay mag-house to house. Pastor, may gagawin ako at sila na lang. It's so tapang. Meron pang isa. Puntahan po natin yung Luke 22 verse 52 at 54 and 62. Nandiyan na. Luke 22. Si Pedro pa rin ito. Basa. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Samahan niyo ako. Verse 61. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaw kang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo ako ikakaila. Oots! Ow! Disciples yan, mga kapatid. Actually, si Peter pa nga eh. Atapang atao. Pero nung hinuli si Jesus Christ, atago ako. Actually, nung merong nag-aapoy at nagsisiga, at habang sumusunod si Peter sa ating Panginoon nung hinuhuli, andun siya, nagpapainit pero yung mata nakaganon. Ang sistema ay nakakilala. Di ba ikaw? Ang alagad ni Jesus, ha? Di yata ako. Isa. Ikot uli. Sabi ng babae, di ba ikaw si Pedro? Ha? Hindi yata ako. Alam mo, panghuli sinabi doon? Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya ng biglang tumilaok ang manok. Yung pangatlo. Hindi pa natatapos. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinatiktilao. Amen? Tiktilao. Sabay tingin kay Jesus, sabi ni Jesus Christ. Di ba? Si Peter yun. Isa pa. Hindi po natin dito pinag-aaralan at tinitignan yung kahinaan ng mga disipulo. Mamaya makikita po natin. Gusto nyo bang tapusin natin silang lahat? Amen. Hallelujah. Tayo dalawa na lang mamaya. Kapatid. Praise the Lord. Tingnan po natin si Peter at saka si Andrew. Amen. Puntahan po natin yung John chapter 6 verse 7 to 8. Ito po yung feeding. The 5,000. Hello? Hello? Wow, praise the Lord. Sabi ko eh. Hello? Papuri sa Panginoon. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 sa laping pilak ng tinapay ay hindi sasapat. Yan, nagbabasa pala kayo. Verse 8.
Sinabi ni Andres na sa isa, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda, subalit sasapat kaya ang mga ito. Si Philip at Andrew ang nakita yung laki ng kakulangan at laki ng pangangailangan. Iyan si iyan si Philip at si Andrew. Ang totoo nun, kasama nila si Jesus Christ. At pag binasa po natin sa parting itaas, ang sabi ng Panginoon, susubukin ko itong mga alagad. Right? Minsan dumarating talaga sa buhay natin na may ganon. Huwag kayong mahiya sa Panginoon. Lord, sablay na naman. Nakakaya sa iyo, Lord. Nung namatay ka sa krus, hindi naman sablay, swakto eh. Pero ito, si Philip and Andrew, kahit kasama nila si Jesus Christ, hindi nila nakita yung laki ng Diyos. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ni Jesus. Sino po yung kagaya ni Philip at ni Andrew? Nakangiti ako, mga kapatid. Huwag nyo nang itaas yung kamay ninyo. Kasi minsan ganun din ako. Kapag dead end, hindi mo talaga minsan makikita. Pero kung titingala ka, na andun ang Diyos. Wow, praise the Lord. Huwag na huwag kayong titingin sa sitwasyon sa kaliwa at sa kanan. Palaging paitaas. Kahit gaano kalaki ang problema sa pagsunod sa Panginoon, laging sa taas ang tingala. Huwag kayong kakapit sa tao. Ay, nandito ako, bahala kayo. Ako nasa likod ni Congressman. Bato to. Tama. Kahit nga yung ating chief PNP, nalipat na. Bato pa yun, ha? Wow, praise the Lord. Bato na yun, nalipat. Diba? Ibig sabihin natitinag. Pero kung kay Lord ka magtitiwala, batong-bato ka. Praise God. Hallelujah. Hindi po dapat ganun. Ang nakikita negative, laging nega. Ano? Nakukuha na po ba natin? Na may taong tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at may taong tumanggap kay Jesus bilang Diyos. Huwag kayong matutulog, lalapitan ko kayo. Wow! Praise the Lord! Alam nyo, namamawas na ako, ano. Puntahan po natin, isa na lang, sige, para sa mga natutulog, isa na lang. Huwag kayong mag-alala, matatapos na tayo. Si Tomas naman, ayan, basa. Wow, nakakahiya. Si Tomas, kasama yan sa 12 disciples na habang naghihimala ang Panginoon, nabubuhay ang patay, nakakaipi ng bunge, nakakalakad ang patay. Si patay bunge, ano? Mga kapatid, gumagawa ng miracle ang Panginoon. Pero tignan mo siya. Maniniwala lamang ako kapag naipasok ko. Ito po yung istorya na kung saan nabuhay na yung ating Panginoong Jesucristo at nagpakita sa mga ilang disciples. At noon sila'y naggagather na, ang sabi kay Tomas, buhay ang Panginoon. Wow! Buhay? Talaga? Maniniwala lang ko kung papasok tong aking daliri sa butas ng... No? Dumating ang Panginoon kahit nakasarado ang pinto at bintana. Shum! Woo! Bakit sinabi ng Panginoon, peace be with you? Pumayapa kayo. Bakit? Tatakbo! Umumu! Sabi ng Panginoon, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Tanggapin ninyo. Minsan ginugulat lang yung Kristiyano ng problema. Nako, takbo atulin. Buti na lang, wala dito nun. Walang magtataas ng kamay, no? Praise God. Walang magtataas ng kamay dahil wala dito.
Lahat tayo ay kamukha ni Peter at tapang ataw. Right? Dito kay Tomas nakakahiya, grabe. Alam nyo kung ako yun, ako, ewan ko na lang. Sige, Tomas, isuksok mo sa tagiliran ko yung iyong kamay. Take note, kasama yan ni Jesus Christ. Si Peter, nung sinabi niyang, ako'y mamamatay, ako'y huhulihin, sabi ni Peter, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Isa na lang. Ngiti naman kayo dyan, seryoso kayo. Siguro yung iba namimili na, ay si Peter ako. Ay hindi. Si Philip ako, ay ikaw si Andrew. Ay siguro ikaw si Tomas. Katakot-takot na kahihiyan. Pero kahit ganun sila, sugod ng sugod. Eto, para matapos po tayo. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ito po yung mga disipulo na ni Jesus Christ. Andiyan na po ba? Okay, sige, basa sabay-sabay. Bumangon si Jesus at inutusan ng hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! Tumigil nga at ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Stop. Sino rito ang tagasunod ni Kristo? Sino rito ang tumanggap kay Jesus? Pwedeng tumaas ang kamay. Sino rito? Yung hindi magtataas ng kamay, tatanggap mamaya kay Jesus. Sige, taas nyo yung kamay. Ayan. Sinasabi yan ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. At sinasabi rin niya ng Diyos sa inyo ngayon. Right? Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Eto, makinig kayo mga kapatid. Sinabi nila, kaya sinabi ni Jesus Christ, na wala pa ba kayong pananampalataya? Sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Hala! Tagasunod ni Kristo yan, disipulo, taga-alalay, uy, ito yung basket, uy, pakainin natin sir, uy, upo. Panginoon, wag ba po natin palalapitin yung mga batang makukulit? Yan po sila. Nasasaksihan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nasasaksihan nila yung pag-ibig, yung compassion doon sa mga tao. Pero ito sila. Wow! Praise the Lord. Sablay. At tinuro pa doon. Nasa na nga yun? Sinabi nila sa isa't isa. Parang yan, sabi mo sa isa't isa, anong klasong tao ito? In-address ang ating Panginoong Hesukristo, tao! Ay, Pastor, parang nawala yung tao. Ang tahimik nila. Lord, sama mo ako sa rapture, ha? Ayan, mga disipulo ni Jesus Christ yan. Pero in-address si Jesus Christ, anong klaseng taong ito? Pati yung hangin at alon sumusunod sa Kanya. Nakikita po ba natin yung patient ng Panginoon? Ang haba ng lubid para sa mga disipulo. Right, mga kapatid? Tama po ba? Alam nyo, sa paghayo natin, ang kagandahan kay Peter, nung pagbalik ng Panginoon, nandun siya. Nung 3 beses nang nagpakita sa kanya ang Lord, kilala na niya. Sabi nga doon sa ibayo ng lawa, nandun si Jesus Christ, pero hindi nila kilala, nangingisda sila noon. Sabi niya bago siya umalis, mangingisda ako, sinong gusto sumama? So sasama ako. Nagsamahan sila. Magdamag ng isda, may nahuli. Wala. Pagsikat ng araw, mayroong kumakaway sa kanila at nagtanong, Ginoo! May nahuli ba kayo? Wala po eh. Gilaglag niya yung lambat. Paghatak, grabe! 100
53 kapiraso ng isda ang nahuli. At sa pangpang, nandoon yung apoy at tinapay. Magdala kayo rito ng isda. Alam nyo, dahil dun sa sobrang hinahanap ni Peter ang Panginoon, nakita niya ito'y si Jesus Christ. Nagdamit, tumalon, siya lang mag-isa yung tumalon na punta sa pangpang. Bakit? Nung makita niya yung apoy at tinapay, kinausap siya ng Panginoon. Silang dalawa lang yun. May mga bagay na sekreto minsan tayo sa buhay na ang nakakaalam ay si Lord at ikaw lamang. Wow, praise the Lord. Tama. Ganun kabait ang Diyos. At doon nakita ni Peter, si Lord yun. Si Lord yun. Bakit? Yung apoy, naalala niya si Jesus Christ habang siya ay nagpapainit ng kamay, itinatwa niya. Panginoon, sorry. Kaya yung apoy, grabe ang impact sa kanya. Si Jesus Christ yun. Hala, hapol. Yung tinapay, nagre-represent ito ng at sino? Si Jesus Christ. Sabi niya, sige, kumain kayo. At noong mga oras na yun, hindi nila kilala si Jesus Christ. At wala ni kahit na isang nagtatanong, magtanong ka nga kung siya sa Jesus. Kasi alam nila sa puso nila na si Jesus Christ yung kaharap nila. Amen. Si Peter, nung pagkatapos mamatay ni Jesus Christ at mabuhay na muli, nung mag-preach, 5,000 kalalakihan ang nasave. Wow! Praise the Lord! Diba? Si Peter yun. Na ang lakas ng loob, pero pagdating ng kagipitan, iiwan ka. Pero nung mabuhay si Jesus at na-re-encounter nila si Jesus Christ, nabuo ang loob. Lord, susunod ako. Si Jesus Christ, buong mundo ang misyon. At yung 12 disciples, ipagpapatuloy nila kung ano yung mission ng ating Panginoon sa Kristo. Tama? Nasaan tayo? Nakay kanino tayo? Nakay Peter. At itong si Philip, mga kapatid, na wala nang nakikita kundi laki ng pangangailangan. Nung sumunod kay Jesus, tumugon sa panawagan ni Jesus, siya yung naka-experience, kauna-unahan sa disciples na mag-teleport. Amen? Kung yung mga Avengers ay gumagawa pa ng kanilang ng kanilang portal, si Philip hindi. Naalala po natin yung istorya nito sa Acts. Meron isang eunuch o yung treasurer na eunuch na hinahanap niya si Jesus Christ. Nagbabasa siya ng Bible at yung binabasa niya is yung Isaiah 53. At binabasa niya yon at sinabi ng anghel ng Panginoon, sinabi kay Philip, puntahan mo yung eunuch na yon. Nakita niyo yun? Kapag hinahanap ninyo si Jesus, hindi kayo masasawi. Gagamit ang Diyos ng tao para tugunan ka. Mga kapatid, itong pinag-uusapan po natin ay patungkol sa mission. Kung hindi po kayo tutugon, papaanong maboborn again ang nasa kasuluk-sulukan ng Pilipinas? Itong si Philip tumugon. At pagdating doon, sinasabayan niya, Ginoo, naunawaan mo po ba ang binabasa mo? Sumagot ang eunuch, sabi niya, hindi kasi walang nag-explain sa akin. Nakita niyo yung kapangyarihan niyo ngayon? Kasi nauunawaan yun. Meron kayong kapahayagan, meron kayong revelation. Tignan mo, ang dami na silang nasusulat. Bakit? Hinakausap sila ng Panginoon sa revelation, sa salita ng Panginoon. Ngunit yung eunuch na to, wala nga. Bakit? Wala pa siyang Kristo sa buhay. Nakukuha po ba natin kung gaano kasarap yung maging Kristiyano? Ramdam mo kung nandyan si Lord o wala. Ramdam mo kung kaaway ang kaharap mo. Tama?
At eto, tumugon si Philip para doon sa isang eunuch. At nung naunawaan, along the way, naunawaan ng eunuch, ay ganun po ba? Ayun, merong lawa. Pwede mo po ba akong ilublob at mabautismuhan ako? Ora mismo, nagpalublob siya at tuwang-tuwa siya. Praise the Lord. Pagtingin niya, wala na si Philip. Asa na si Philip? Andun na sa malayong lugar, dinala ng anghel. In a twinkle of an eye, ang layo siguro ni Philip from here to Tarlac. Ganun. Nag-teleport siya. Iyan si Philip. Na dati walang makita kung hindi na lang palaging nega, Lord, hindi po pwede. Ang dami-dami niyan. Kulang yan kahit na ano ang gawin natin. Pero nung tumugon siya, na-experience niyo yun. Alam niyo mga kapatid, sekreto lang to. Tayo lang yung nakakaalam. Cut mo na yan. Dream ko yun. Yung ako'y makapag-teleport. In a twinkle of an eye, nasa Isabela ako. Hallelujah. Magpipreach ako doon. In a twinkle of an eye, nasa Canada ako doon sa pinuntahan ni Pastor. In a twinkle of an eye, naandun ako sa pinuntahan nila Pastora. Dream ko yun. Si Philip na-experience niya yun. At take note, meron pa siyang Anghel de la Guardia. Amen! Kung tayo ay susunod sa Panginoon, walang imposible. Right? Wow, praise the Lord. Nakalimutan na kagad nila. Balikan ko lang po, isa na lang. Nung lulubog na ang bangka, dahil sa lakas ng alon, nararatil sila roon. Ano ba yan? Si Jesus Christ, may unan dun sa dulo, abay tulog. Payapang-payapa. Nako, itong mga disipulo, malulunod na tayo. May naglakas ng loob. Hindi naman pinangalanan doon. Palagay ko si Peter eh. Palagay ko lang naman yun, ano? Palagay ko lang. Hindi ko naman sinabi. Ginising. Panginoon, hindi ka ba naman nakahabag sa amin? Malulunod na kami? Hello? Kasama nila si Jesus Christ. Hindi lang naman sila ang malulunod just in case. Nakita niyo yun? Bothered na bothered. Lord, malulunod kami. Buti hindi sumagot ng Panginoon. Sige, hagisan kita ng life jacket. O Peter, sa'yo yan. O Philip, sa'yo yan. O Tomas, sa'yo yan. Pero alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Kung babasahin natin ang Bible, doon lang nahiga si Jesus Christ na may unan. Ano ang sabi ng Bible? Ang asong gubat ay may lungga at ang ibon ay may pugad. Ngunit si Jesus ay wala man lamang. Di ba? At doon makikita natin si Jesus Christ. Peace na tutulog at may unan. Inistorbo pa. Bakit? Hindi nila naunawaan kung sino yung kasama nila. Wow, praise the Lord. Hallelujah. May isang natuto. Wow, praise the Lord. Di ba? Hindi nila naunawaan kung sino yung kasama. Hindi ka ba na ano sa amin na kami malulunod na? Ano tingin nila pag lumubog, sila lang lulubog? Tumayo si Jesus Christ. O ikaw hangin, tumigil ka nga. Ikaw halon, tumigil ka nga. Hindi nakita nila na si Jesus Christ ay ang Prince of Peace. The King of Kings and the Lord of Lords. Hanggang mamaya mapupunit na ito. Kakahita ko. No? Kasi maraming Kristiyano along the way nang iiwan pero wala dito noon. Tandaan po natin kung si Moses, ang kanyang mission, save the nation. Si Jesus Christ, ang kanyang mission ay save the world. At ang 12 disciples ay siyang magpapatuloy para sagipin yung buong mundo. Dahil si Jesus Christ ay nasa taas. Ikaw, sino ba ang mission mo? At ano ba ang mission mo? Tinawag ka ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, dahil unique ka. Dahil kakaiba ka.
At kagaya ni Moses, meron kang abilidad. Amen? Kasama nila yung Prince of Peace. Dapat nung umaalon, natutulog ang ating Panginoon, payapang-payapa, tabihan natin. Kaya nga, pagka natatapos ang fellowship, anong sinasabi ng pastor natin? Sige, humayo kayo at tanggapin ninyo ang kapayapaan ni Jesus. Umuuwi, nakatungo. Ano kaya ulam? Nakaluto na kaya si nanay? Ano kaya yung asawa ko nakabili na ng ulam? Binilas ng pastor, tanggapin nyo ang kapayapaan ni Jesus. Hindi man lang tinanggap. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang sabi nga ng Biblia, dapat matalas tayong makinig. Dapat matalas yung tenga natin. Pag pinagpapala kayo, akin yan! Kung po pwede nga, depensa mo, tumabi ka dyan, akin yung pagpapala na yan. Kasi yun naman talaga ang totoo. Bakit tayo napunta rito? To hear the word of God kung paano tayo yayaman. Right? Wow, praise the Lord! Tuloy na, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ng Diyos. Kapag pagsunod at paghayo, walang pumapalakpak. Pero pagkayamanan, praise the Lord! Huwag kayong mag-alala, pakat na lang natin yun. Dahil totoo yan. Ang lahat ng sumusunod kay Jesus ay hinahabol ng kayamanan. Hindi nyo kayang pigilin yun. Tuloy po natin. Wow! Praise the Lord! Tanyo, di walang tulog. Last na po, kasi quarter na. Puntahan po natin ang Matthew 28, verse 18 to 20. Actually, 19 lang yung basahin natin. Now go therefore, make disciples of all nations. Lahat tayo ay may kapahayagan, right? Tayo ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At yung word na yan na nagmumula sa Matthew 28, verse 18 hanggang 20, hindi po yan espesyal para kay Pastora, para kay Ivy, para sa mga gaganda rito sa church. Kay Nancy at kay Ate Mako. Wow! Praise the Lord! Ang salitang yan ay para sa atin. Magkaisa nga kaya, 1, 2, 3. Wow! Praise the Lord! Para sa atin yan. Tanong! Lalong-lalo na yung tipong 6 years na sa church. Pababa, hindi po paakyat para hindi masyadong nakakakondem. Anyway, naturo naman sa inyo, na hindi dapat kayong nahihiya o nakukondem. Sino po ba rito yung 6 years na? Huwag tatas ang kamay. Ilan na yung disipulo mo? 5 years! Huwag tatas ang kamay. Ilan na ang disipulo mo? 4 years! Ilan na ang disipulo mo? Mga kapatid, yung mga disipulo na mahilig pumalpak at mahilig sumablay. Unang preaching pa lamang, 5,000. Pangalawang preaching, 3,000. Huwag po masasayang ito. Balikan ko lang po ng kakaunti at kakarampot. Yung eternal life ay libre. Amen? Wow! Praise the Lord! Libre. Huwag po natin sayangin. Kasi kapag hindi po yan na-avail, sayang. Iyan ay dugo at pawis at buhay ng Panginoong Jesucristo. Wow! Praise the Lord! Diba? Pagkatapos hindi tayo mag-share. Darating sa church,
Bakit ka nandyan? Di ba alam na upuan ko yan? 5 years na akong nakaupo dyan. Bakit nandyan ka? Tabi. Wow, praise the Lord, nakabili ng upuan sa church. Di ba? At minsan kung makautos pa, Uy, Brother Noli, ang lamig. Nilalamig ako. Alisin mo nga yung aircon. Wow, praise the Lord. Parang hugot ba yun? Hugot ba yun? Sorry ha. Huwag mo nang sama yun. Di ba? Pagdating ng love offering, sige, grabe yung exhortation. Pag nagbigay kayo, yayaman kayo. Magsitayo tayo. Pag tayo, nagpupunta sa CR. Sabi ko, mukhang mali. Dapat nandun yata yung love offering o meron din doon. Ang sabi, yayaman pagka nagbigay. Pero saan pumupunta? Tandaan po natin, tinawag ang mga Israelite na ang purpose ay sumamba sa Panginoon. Pagdating ng praise and worship, pakiramdam ko tumanggap na si Sister Maku ng 1 inch, kaka-exhort. Hallelujah! Yung mga ina-exhort. Brother Noli, huwag kang judging ha. Nagko-concentrate ako. Purihin ang Panginoon. Ay, yung kanta joyful. Halina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa akin, lubos-lubos. Grabe. Alam niyo, merong isang missionary, pinaalala sa akin ng Panginoon. Wow, praise the Lord. Binigay yung burden. Excuse me po. At least may natutunan kayo ngayon. Magpuri sa Diyos. Wow, praise the Lord. Isa na lang. Huwag kayong tatawa. Tatawa rin ako eh. Kayo talaga, oh. Merong kinausap ang Panginoon, isa po siyang missionary. At grabe yung burden niya. Biruin mo, utusan ka ng Panginoon. Doon sa Africa, hindi mo lengguwahe. Panginoon, paano kung sesera nito? Sige, humayo ka, humayo ka. In short, dahil mabait yung missionary, nag-stay. Inobserbahan. Inalam yung kultura. Inalam yung lingwahe. At lahat ng sekreto nila, inalam. Bakit? Sincere siya. Baka pagka nag-share siya, hindi maunawaan, sayang. And after a year, eto na. Naintindihan niya ng lingwahe. Praise the Lord. At naintindihan niya rin na kada bilog ang buwan nagpapatay ng handog sa Diyos-Diyosan. Alam niya yung kultura. Lord, bakit ako? Sana, Sister Ivy na lang. Wow, praise the Lord! Pero grabe yung compassion na binigay ng Panginoon. Sumugod at nag-share, naunawa ng mga taong uncivilized people, hindi nakapag-aaral, walang salawal at walang saplot yung ibang mga bata. Kayo talaga pagdating doon, yung mga bata, usually wala talagang saplot yan. Nakabahag lang sila doon. Pero nung maunawaan nila na si Jesus Christ ay namatay sa krus para sa kanila, grabe! Nagkagulo. May umiyak, may tumawa, may talon ng talong at may gulong ng gulong. Nagpuri sa Diyos. At ang sabi ng missionary, may sinabi ba akong mali? Ay. Wag ako. Magugulungan ako. May sinabi ba akong mali? Pagkatapos nun, tinawag niya yung puno. Anong nangyari? Bakit nagkagulo? Ay, kasi alam mo, Pastor, nung maunawaan namin na kami ay maliligtas kung tinanggap namin si Jesus, hindi namin lubos maisip na namatay din pala sa amin si Jesus Christ. Uncivilized people, hindi marunong magbasa, maitim, pangit in short, pero namatay din sa kanila si Jesus. Wow, nagpuri yung missionary, hallelujah, purihin ang Diyos. Hindi worship lead yun, pero nung malaman nila na sila ay ligtas, nagkagulo, hallelujah, ligtas pala ako.
Di ba, Sister Mako, kung kayo ay saved na, pag sinabi ni Sister Mako, magpuri tayo sa Diyos. Hallelujah! Salamat, Diyos! Dapat buhay. Hindi nyo lang alam kung gaano pinaraktis yan. Hindi nyo lang alam kung gaano pinaraktis yan. Minsan na-stumble pa yan dun sa nagda-drums. Mali ka na naman. Minsan sisingalan pa yung mga backup singer. Sintonado ka, sister. Ilang years ka na ba dyan? Baka time mo na magretiro. Alam nyo, may mga ganun. Bakit ko alam? 7 years din po ako humawak ng music ministry. Hallelujah. Sana kung sintonado lang, sister, okay lang. Pwede, sintonado. Practice, meron eh. Mag-grow yan eh. Pero yung asintonado talaga, nasa si kayo, nasa letter Z yata siya. Di ba? At yung ginagawa nilang practice ay hindi hamak. Pumapatayan ng oras at araw para pagdating dito, madala tayo sa presensya ng Panginoon. Katakot-takot na encouragement. Buti pa yung mga uneducated people, hindi nakapag-aral. Inabot lang ng isang missionary, nagkagulo ng maunawaan nilang, ligtas ako. Nang tinanggap po si Jesus Christ bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, aking Diyos, ligtas ako. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations. Kagaya ni Moses, ibinigay niya yung buhay niya para doon sa mga chosen people. Sa ating paghayo, mga kapatid, Hebrews 12:2, sabi doon, fix your eyes upon Jesus, the finisher and the author of our faith. Bakit? Busog na ako. Di ba? Busog na ako. Dahil kay Jesus lang po kayo titingin. Huwag kayong titingin sa leader. Huwag kayong titingin sa kapatiran. Pag sinabing hahayo tayo, humayo tayo. At ang mission natin, patanggapin ang hindi pa tumatanggap kay Kristo. Kung si Jesus Christ o kung si Moses, sinave niya ang nation ng mga Israelite o yung bayan ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoong si Kristo, sinave niya ang buong mundo at gumawa ng 12 disciples. Tayo, china-challenge tayo ng Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa mga disipulong yan, kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo, wala tayo ngayon dito. May naunawaan po ba? Sabay-sabaw. Wow! Praise the Lord. Sa pagsunod, tingin lang kay Jesus. Pag may problema at merong magulo, sawayin mo because you have the power of Christ. Ang sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, ako na lamang, ang kapangyarihan ni Jesus ay nagahari sa atin. Last part po yun. Amen. Kung nagahari sa iyo ang kapangyarihan ni Jesus, sa tingin nyo sino ang babangga? Wala. Kaya ang sabi ng Panginoon, go therefore and make disciples. Maliwanag po ba? Nanyayan ko ang lahat na tumayo